Today we're going to go in Barswain Church. Hello guys, so ngayon nandito na kami sa Barswain Church. Hindi nyo ba alam guys, na dito pinatupad ang unang Republika ng Pilipinas? Yung heritage designation niya, State of the First Republic Philippines. Yung pinakaunang simbahan guys, ito yung simbahan ng Roman Catholic. Guys, may museum yan, hindi sila nag-allowed na mag-video, kaya konti lang yung nakuha kong video. More on picture lang daw for data privacy daw ng church na ito. Ayan yung mga iilan na nakuhaanan ko ng picture dito sa museum na to guys. Super duper ang ganda niya guys, napakamakasaysayan. Di mo akalain na meron parang ganito kaganda museum sa Pilipinas, so nasa Barswain Church. Kasi first time ko lang itong marating. Guys, kung makakapasok ka lang dito guys, iba yung pakiramdam, yung tipong dati pala isinanap ang unang kongreso ng Pilipinas noong Setyembre 15, 1898. Naganap ang tatlong mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, which is una rito ang unang kongreso ng Pilipinas, pangalawa konstitusyon ng Malolos, pangatlo is unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899. Huwag na natin patagalin pa guys, so dadako na tayo dito sa Hiyas ng Bulacan. Yung pangalawang destination namin guys, malapit lang din sa Barswain Church. Guys, sa Hiyas ng Bulacan marami na akong nakuhang video, dahil nga hindi man pinagbawal yung video at picture dito. Pasok na kami ng museum guys. Museum dito sa Hiyas ng Bulacan. Ayan guys, dito yan sa unang entrance. More on video na yung mga nakuha ko rito. Hindi na siya puro picture. Ayan guys, ang gaganda ng tanawin, diba? Nandyan din yung libro ng Noli Me Tangere. Tapos yung mga gawa ng mga gagaling na artist, nandyan din nakapaskil. Kasi nanyo may TV, andyan din nakalagay yung libro ng Noli Me Tangere. And then guys, meron din kalabaw. Guys, yung mga nakikita nyo dyan, may purpose yan kung bakit nandyan yan nakalagay. And then, yung mga nakikita nyo like kalabaw, may ano yan guys, simbolo. Hindi ko na masasabi lahat guys, basta nakakaaliw siya. At kung titingnan, yung mga nakikita nyo sa bawat sulok, bawat gilid, mga nakalagay. Tingnan nyo na lang yung palibot guys, napakaganda. Dito talaga ako super namangha guys sa Hiyas ng Bulacan. Kasi ang dami ko nakikitang mga magandang mga nakadesenyo dito. Guys, inuulit ko yung mga nakalagay dyan. Hindi lang yan basta disenyo lang. May mga purpose yan kung bakit nandyan yan. Dito na pala yung last video natin kasi palabas na rin kami. Palabas na kami guys. Ang kaso, bago daw muna kami lumabas, sabi ng tour guide namin, mag picture taking muna kami lahat. Hi! So for today's haggard na kami. Yeah, look at me. Haggard na kami doon. So yung mga classmate ko, may vlog ko ni Glyza, supportahan nyo naman. May mga ugali. Gandaan ko na kot. Ano masasabi mo sa vlog ni Glyza? Hello! Hello daw. Penge ulam! Madami siya ulam. Nakuha ko noong 1995. Ano masasabi mo sa vlog ni Glyza? Sa? Vlog ni Glyza. Meron ba kang shout out? Famous kasi itong kaibigan natin. Shout out ko dun sa tagaan. Ay, chan. Uy! Ayan guys, so haggard. May kita nyo po yung outing na. We're swimming mamaya guys sa Villa Alfredo Resort. Pabalik na kami sa bus guys. Super nakakapagod lang din talaga, pero enjoy naman kasi marami kaming kasama at yung buong school namin is kasama namin, iba't ibang bus lang. Wala siya oh. Alright. Gandahan lang ako sa biyahe na to ngayon guys, kasi every time kasi nagbabiyahe ako is nahilo ako, yung parang nasusuka ako pero pinipigilan ko lang. Pero dahil nga hindi naman nagkulang ng paalala yung school namin sa mga dadalhin, ganto ganyan, need ng Bonamin. Ayun, sinunod ko yun guys, kaya doon sa biyahe namin hindi ako nahilo. Nag-enjoy talaga ako. Tapos ang gaganda pa ng mga tanawin.
Nandito na kami sa third destination guys, which is ito yung gardenia bread. Hindi ko na masyadong nalawakan yung video guys doon sa mga nadaanan naming lugar. Medyo mahaba ba din yung biyahe pero hindi ko na binidyohan yung iba dahil nga nakatulog ako. Nagising lang din ako nandito na kami sa gardenia kaya agad ko nang binidyo. Ito guys, na-excite ako dahil gusto ko makita yung pinakaloob and factory. Gusto ko rin ipakita sa inyo. Pero bago kami bumaba, pinatago yung cellphone namin dahil hindi daw allowed ang cellphone sa loob. Dahil nga daw para daw sa privacy ng factory nila kasi hindi talaga pinapakita. Meron akong kunting na videohan doon sa may paakit kami ng hagdan pero patago kasi nga baka mahuli ako, masita ako. Ayan guys, pagpasok namin, diniretso kami sa parang orientation.